I-register mo na ang online business mo sa BIR and get a COR or Certificate of Registration for less than 4,000 pesos. Yes, for less than 4,000 pesos, magkaka-COR ka na plus BIR registered service invoices at higit sa lahat, makakapagbenta ka na ng walang kuskus balongos sa TikTok, Shopee at Lazada. My name is JC and I am a CPA. 2 months ago ay sinimulan namin na pinsan ko ang registration ng kanyang online shop. Sa TikTok siya nagbebenta. Ang goal namin at that time ay ma-register ang business niya as a BMBE or Barangay Micro Business Enterprise dahil sa benefits kapag ganun ang classification mo, like the income tax exemption sa BIR at exemption sa minimum wage law. Simple lang at very straightforward ang requirements para makapasa as a BMBE. Kailangan lang na ang total assets or pag-aari ng business excluding the land, yung lupa na pinagtatayuan ng business, ay hindi lalampas ng 3 million pesos. Also, dapat ay hindi for practice of a profession ng isang licensed professional ang business mo tulad ng dental clinic ng isang dentist or law office ng isang lawyer. Unang ginawa namin ay pumunta sa DTI Negosyo Center ng Baliwag City. Taga rito kasi kami. So kung taga ibang lugar kayo, hanapin nyo lang din yung DTI Negosyo Center ninyo. Magtanong lang kayo sa City Hall or sa Municipal Hall. Inalam muna namin yung requirements para makapag-register as a BMBE. Binigyan kami ng BMBE application form at sinabi sa amin na ang isa pang kailangang ipasa pagbalik namin ay yung DTI certificate. Pwedeng ang scope niya ay city, municipality, regional, or national. National lang sa pinsan ko kasi nationwide siya nagbebenta sa TikTok. Kaya 2,000 pesos ang naging expense niya sa DTI registration plus yung 30 pesos na documentary stamp tax. Yung DTI registration nga pala, online lang siya. I-search nyo lang yung DTI registration and may makikita na kayo na link doon. And yung payment naman pwedeng through GCash. Sa sumunod na week na kami bumalik at dala na nga namin yung form at DTI certificate. May itinatanong lang sa pinsan ko na details about sa business niya kasama yung inventory ng kanyang assets. At nung masiguro ng staff na pasok sa 3 million peso threshold yung assets ng business niya, hindi ito for practice of a profession, in-register na niya ang online shop ng pinsan ko as a BMBE at nag-issue ng BMBE certificate. Dahil walang bond paper sa office nila that time, sinend na lang niya yon through email. Nagtanong na rin kami about sa next step at pupunta na nga raw kami sa BIR. Ang dadalhin lang daw ay ang BMBE certificate at yung valid ID at photocopy nito. Pero para makasiguro, sinabihan ko yung pinsan ko na i-photocopy na rin lahat ng documents na available sa kanya, gaya ng DTI certificate, tsaka dalhin na rin namin yung 4 books of accounts niya. July 4, pumunta kami sa BIR na nakakasakop sa lugar namin, which is RDO 25A sa Giginto, Bulacan. Yung pinsan ko lang yung pinayagang pumasok, kung sino lang daw kasi yung may transaction, yun lang daw yung pwede. Habang nasa loob, nag-fill out yung pinsan ko ng BIR Form 1901 na ginagamit to register self-employed individuals gaya niya. Nag-fill out din siya ng Form 0605 para sa registration fee. Pero as an accountant, alam ko na may bayad yun 500 pesos, di ba, yung registration fee. Kaya lang nagtaka ako kasi di raw siya siningil para doon. So, ayun, nag-search ako, possible na pumasok siya as a marginal income earner or yung isang taxpayer na in any 12-month period, hindi nag-exceed ng 100,000 pesos yung income niya. Pero di ko pa rin sure kung yun talaga yung dahilan. Pero hayaan na natin. Basta nagbayad lang siya ng 30 pesos sa BIR for the doc stamp tax. Tinanong siya ng BIR staff kung doon siya magpapaprint ng service invoices. May partner kasi sila na nagpiprint.
Umuo yung pinsan ko, tapos nagbayad siya ng 1,500 pesos for 10 booklets of invoices. At ang BIR staff na rin yung mismo nag-forward ng authority to print or yung ATP sa partner nilang printing shop. Nga pala, dati, kapag service yung ino-offer mo, ang document mo dapat ay official receipt or yung OR. Pero ngayon, service invoice na. So, nag-spend kami ng about 4 hours sa BIR, pero okay lang. Kasi, that same day, nakuha na namin yung COR. Yay! Meron na ring ask for receipt sticker. Yung mga libro ng pinsan ko, which is yung columnars na pinabili ko sa kanya para maging cash receipts journal, cash disbursements journal, general journal, at general ledger, hindi naman tinatakan sa BIR. Sabi, sa Orus na lang daw. So, online yon. Yun yung instruction ng staff ng BIR. Madali lang naman siya. Siguro gawan ko na lang din ng separate video. After 2 weeks, bumalik kami sa Giginto para i-pick up yung service invoices sa BIR accredited printing partner. Ang shop nila nandun lang malapit sa BIR RDO 25A, halos katabi lang. To summarize, yung mga nagastos ni Pinsan to secure her BIR COR na kailangan niya mismong isubmit sa TikTok para tuloy-tuloy siya makabenta doon, ito yung list ng kanyang expenses. So, 2,000 pesos for the DTI certificate, 30 pesos for the related doc stamp tax, 1,500 pesos for 10 booklets of service invoices, 50 leaves yung laman niya, tapos may duplicate na rin kada booklet. 30 pesos for the doc stamp tax na binayaran sa BIR, and 160 pesos na books. 4 yun. Bali, binili niya ata sa National Bookstore. Not sure. Pero yun, ang total ay 3,720 pesos. Please be noted na lang din na kailangan pa rin mag-secure ng barangay at mayor's permit ang BMBEs. Ang registration and other fees ay depende sa city or municipality ninyo. Pero when it comes sa registration with the BIR, at para makakuha ka ng COR na siyang sinasubmit sa TikTok, Shopee at Lazada, yun din yung talagang hinihingi nila eh. Hindi yun hahanapin, yung permits. Dahil sa Memorandum Circular 57-2020 na ang purpose is to ease the process of doing business in the Philippines. Kasi dati, kailangan pa yung mayor's permit para makaregister sa BIR. Kaya lang, kung natatandaan nyo or kung may idea kayo, di ba ang DTI 30 days lang yung binibigay na pataan para makasecure ng COR yung isang business owner kapag hindi siya nakapag-register within 30 days after mabigyan siya ng DTI certificate. May penalty yon. So para makaiwas na ng ganon, nagbaba ng ganitong ruling ang BIR na hindi na nila hahanapin yung mayor's permit. Pero tandaan ulit na kailangan pa rin kumuha ng barangay at mayor's permit. Hindi lang siya hahanapin upon registration sa BIR, pero kailangan pa rin yun for you to operate legally and freely. Register na kayo para tuloy-tuloy na ang pagbebenta online at hindi ka nakakaba-kaba. See you on my next video. Bye-bye! Ingat!